Ay magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa Health Matters, kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyung tunay na mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Ako po muli ang inyong doktong at ngayong episode, tatalakayin po natin ang isang kondisyong tahimik pero malalim ang epekto. Ito po ang tinatawag nating cleft lip and cleft palate. Pati na rin ang iba pang facial deformities. At para po tulungan tayong mas maunawaan ito, kasama po natin ang isang eksperto, isa po nating kaibigan, kasamahan ko rin pong ENT. Ito po si Dr. Ivy Tangco, isa po siyang kilalang cleft and craniofacial surgeon at syempre advocate din po sa comprehensive cleft care. Doc Ivy, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Dr. Tong, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Isang karangalan ang makasama sa programang ito. Napakalaga ng awareness tungkol sa cleft dahil sa tamang kaalaman, maraming buhay ang pwedeng mabago. Okay, Doc Ivy, simulan naman natin sa basic. Ano nga ba itong cleft lip? Ano ba itong cleft palate? Ang cleft ay isang congenital na kondisyon. Ibig sabihin, ipinanganak na may hiwa sa labi o butas sa bubong ng bibig ang sanggol. Pwede itong cleft lip lang, cleft palate lang, or pareho na may cleft lip or palate. Sa cleft lip, may hiwa sa taas ng labi ng bata. Sa cleft palate naman, may butas sa bubong ng bibig na naapektuhan ang pagkain, pagsasalita at kalusugan ng bata. Okay naman, Doc Ivy. Ayon naman sa datos, gaano ito karami, gaano ito kadalas dito sa Philippines? Ayon sa mga pag-aaral, nasa 1.94 sa bawat 1,000 na panganak dito sa atin ang may cleft. Kaya halos bawat barangay, malamang may batang may cleft na nangangailangan ng tamang suporta. Karaniwang nating narinig ang mga tanong na, Doc Ivy, namamana ba 'to or may nagawa bang mali yung nanay during ng pregnancy? Magandang tanong yan, Dr. Tong. Ang cleft ay resulta ng kombinasyon ng genetics at environmental na mga factors. Maaring minana ito, pero may mga risk factors rin tulad ng kakulangan sa folic acid at iba pang mga nutrients habang nagbubuntis. Pwede ding naninigarilyo or exposed sa smoking ang nanay. Pwede ding umiinom ng alak habang buntis. Pwede din namang merong exposure sa ilang mga gamot or infeksyon at maging stress at hirap sa buhay na naapektuhan ang kalusugan ng ina. Doc Ivy, kaya ba nating maiwasan 'tong cleft? Hindi man natin 100% na pwedeng maiwasan, Dok. Pero pwede nating bawasan ang risk. Heto ang mga rekomendasyon. Prenatal vitamins with folic acid, iwasan ang sigarilyo at alak at self-medication. Kailangan din na merong regular na prenatal check-ups ang nanay, lalo na sa mga rural areas. At kung may family history ng cleft, kailangang magpa-genetic counseling ng pamilya. Paano naman kung sa ultrasound na-detect na may clue, na itong ipinagbubuntis, meron ng cleft. Doc Ivy, anong puwede nilang gawin? So, huwag matakot, Dok. Ang pinakamalaga ay maghanda syempre ang pamilya. Kumonsulta agad sa multidisciplinary cleft care team. So, kasama dito ang surgeon, speech therapist, dentist, nutritionist at social worker. Matutunan din dapat ng magulang ang tamang paraan ng feeding dahil mahirap pasusuhin ang baby na may cleft. Okay, totoo po 'yan feeding is a very challenging problem. So, paano po natin tinuturuan ang mga magulang na may cleft, Doc Ivy? Okay, sa feeding, syempre ang pinakamalaga ay breastfeeding pa rin. Hmm. At merong tamang pamamaraan ng breastfeeding. So, kailangang nakapaangat ang ulo ng bata habang pinapasuso. Pwede din naman kung hirap po talaga, pwedeng gumamit ng mga special feeding bottles or in some cases, pwedeng gumamit ng syringe or cup feeding. May mga bata rin na kailangan gumamit ng tinatawag natin na nasoalveolar molding or NAM. No, ang gamit nito ay para ihanda ang kanilang mga bibig sa operasyon. Ito'y nangangailangan ng commitment ng pamilya, weekly visits, at daily maintenance. Doc Ivy, kailan naman sila puwedeng operahan? Meron bang sinusunod na schedule? Opo, sa cleft lip, sinusunod natin ang rule of tens. Ano ito? 10 weeks old ang edad ng pasyente, 10 pounds ang timbang, at 10 grams per deciliter ang hemoglobin. Merong timeline ng cleft surgeries dito sa Pilipinas.
Pagdating ng 3 to 6 months of age, pwede nang gawin ang tinatawag natin na chyloplasty or operasyon para sa bibig ng baby. Pagdating naman ng 9 months hanggang 18 months of age, pwede nang gawin ang palatoplasty or ang operasyon sa ngalangala ng baby. Pagdating ng 4 to 6 years of age, pwede nang gawin ang tinatawag natin na velopharyngoplasty or operasyon sa lalamunan ng baby para sa speech. At pagdating ng 7 to 9 years of age, pwede nang gawin ang alveolar bone grafting or ABG. At pagdating naman ng 14 to 16 years of age, pwede nang gawin ang rhinoplasty or operasyon ng pagpapaganda sa ilong. At pagdating naman po ng 16 to 18 years of age or kumbaga teenage years, pwede nang gawin ang operasyon para sa panga or ang tinatawag natin na orthognathic surgery or OGS. So Doc Ivy, tama, no? Hindi siya pwedeng minsanan, ano? Hindi siya pwedeng one-time operation. Yes, Doc, maraming surgeries para sa mga cleft patients. So hanggang from mula baby hanggang maging teenager sila, dapat inooperahan sila. Yes. Okay, Doc Ivy, ano naman ang mga karaniwang hamon na hinaharap ng mga pamilyang may pasyente na may cleft? Unang-una, magastos ang pagkakaroon ng baby na may cleft kasi marami po tayong kailangang operasyon na gawin. Kailangan po silang dalhin sa hospital. At kailangan po silang dalhin sa mga espesyalista, lalo na yung mga pasyenteng galing pa sa probinsya. At syempre, may mga batang dumadaan sa pangungutya or stigma. So, ito po yung mga pasyente po nating nabubuli at dinidiscriminate dito po sa komunidad. Pero may pag-asa dahil sa mga NGO tulad ng Operation Smile, Smile Train at Nordhoff Craniofacial Foundation na nagbibigay ng libreng operasyon, support services at educational programs. Dito naman sa Baguio, Doc Ivy, meron naman tayong mga programa na pwede nilang dalawin or puntahan? Yes po, pwedeng pumunta sa Baguio General Hospital and Medical Center para madala nyo po ang mga baby na may cleft at kahit hindi po yung mga bata, pwede din po yung mga hindi pa naoperahan kahit matanda na po sila, pwedeng pong dalhin sa ospital. Ngayong Hulyo ay Cleft and Craniofacial Awareness Month. Ano ang mensahe po natin, Doc Ivy, para sa ating mga televiewers? So itong month na ito, panahon ito para magbahagi ng impormasyon, bawasan ang stigma at hikayatin natin for early diagnosis and treatment ang mga pasyente. May mga libreng operasyon, seminar at check-up sa iba't ibang lugar. Huwag natin itong palampasin. Kung may kakilala po tayong mga batang may cleft o cleft lip or cleft palate, tulungan po nating makahanap sila ng tamang suporta. At kung kayo naman po ay nagbubuntis, tandaan ang bawat hakbang ng pag-iingat ay hakbang din ng pagmamahal. Okay, Doc Ivy, kung may mga ganito tayong mga pasyente, saan sila pwedeng pumunta or saan kanila pwedeng dalawin personally? Yung mga pasyente po natin, pwede tayong puntahan sa Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery sa Baguio General Hospital and Medical Center. At pwede po din nila akong puntahan sa Konsulta Specialista dito po sa 4th floor Portavaga at pwede din po sa iFace Clinic, 4th floor Portavaga Mall, Upper Session Road, Baguio City. Okay, maraming salamat Dr. Ivy Tangco, isa pong napakahalagang kaalaman po at impormasyon dito sa atin. At maraming salamat din po sa inyong lahat na nakikinig dito po sa Health Matters. Tandaan po natin bawat ngiti ay may kwento at sa tulong nating lahat, may pag-asang bawat Pilipino na ngumiti, magsalita at umunlad ng buong buo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang inyong local health center o ang pinakamalapit na ospital at makipag-ugnayan po rito sa Department of ENT ng Baguio General Hospital. Pwede rin po sa Operation Smile Philippines at sa Smile Train.